dapat ituring na liabilidad o mga cargo o mga ano pa ba pwedeng ibang gamiting salita doon? Mga pasanin po. Pasanin. Yung mga taong walang anuman sa iglesia, mahina ang pananampalataya, o mga taong parabang lagi na lang kulang, lagi na lang aalalayan, papakainin, at hindi natin sila dapat kapagurang unawain, pagbigyan. Alam niyo sikreto nun, hiwaga nun, Sislus, kaya meron nun sa iglesia. Ano po bang dahilan nun, Brad Eli? Basahin natin ang Mateo 5:44 hanggang 48. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hentil? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ang hiwaga nung pag-alalay sa mga iba, no? Pagmamahal sa hindi makapagmamahal, pag-aaruga sa hindi makagaganti, pagpapahalaga dun sa mga taong may kakulangan, pisikal at espiritual at mental. Ang halaga nung nagkaroon tayo ng mga kapatid na papasanin natin, aalalayan natin, pupunuan natin, yung ating aalagaan. Ang halaga pala nun, dun pala tayo masasakdal eh. Opo. Sapagkat, kung ang iibigin lang natin, yung umiibig sa atin, may kakayahang makaganti, ano pa ang gagantiin ng Ama sa'yo? Kasi minahal mo yung nakakaganti rin sa'yo. Kung ang pauutangin mo lang yung makakabayad, ano pa ang gagantihan ng Diyos sa'yo? Kung ang mamahalin mo lang yung mga assets at para sa'yo yung liabilities, ayaw mo nang mahalin, ano gagantihan ng Diyos sa'yo? Ang Ama ganun ang kanyang diwa eh. Pati yung hindi nagmamahal at hindi makagaganti sa kanya, minamahal niya eh. Nagpapaulan siya sa mga ganap at saka sa hindi ganap. Pinapasikat niya ang kanyang araw sa masama at saka sa mabubuti. So ang Diyos marunong magmahal sa hindi makapagmamahal sa kanya. Marunong siyang magbigay sa hindi makagaganti. Pag natutunan natin ito, yun ang ikasasakdal natin. Kaya sabi ni Kristo, magpakasakdal kayo gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Yun ang hiwaga ng pagsasama-samang magkakapatid para mabadha sa atin yung pagkatao ni Kristo. Ganun kasi si Kristo eh. Mahal niya pati yung kaaway niya. Tayo sa mga tao sa sanlibutan, ang natural, pagkakaaway galit. Pagkakaaway sinusumpa. Kay Kristo, kaaway niya yung pumapatay sa kanya. Ama, patawarin mo sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinananalangin niya pa yung kanyang mga kaaway. Sana marating natin yung ganung damdamin, ano?
na yung hindi makakapagmahal sa'yo, matuto mong mahalin. Yung hindi mo pakikinabangan, matuto mong alagaan. Andilihin. Di ba maganda yun, Sis Luz? Opo, napakaganda pong diwa nung sinasabi po ninyo na yon. Kakaiba po yun dun sa diwa talaga ng sanlibutan, na sa kanila, ang pinapahalagahan lang nila yung napapakinabangan nila. Pero yung parang pasanin nila, pinababayaan lang po yun, pinangdidirihan pa nga po nila eh. Pero yung diwa po ni Kristo... Sana matutunan ng kapatiran nyo na yung ginagawa natin sa ating mga kapatid at sa kapwa-tao na pati yung mga kaaway natin, libre sa ating klinik, libreng sakay, libreng pakikitulog, pagkain sa ating transient homes, libreng pangangaral ng Ebanghelyo. Sana matutunan yung pag nagkaroon kayo ng bahagi dyan, mga kapatid, ay gagantihin kayo ng Diyos. Hindi dito sa lupa ang lahat ng ganti, sa langit ang nakapondong malaki. Sabi ni Kristo, malaki ang ganti sa inyo sa langit. Yung salitang mabadha ay formed sa English, morpho sa Griego. Morpho. Mabuo. Maporma, mabadha. Posible palang mabadha sa atin si Kristo. At pagka nabadha na sa atin si Kristo, kapatid na Luz, Opo. Ano mang gawin sa atin ng sino man, kay Kristo na nila ginagawa. Nasa iyo na kasi si Kristo eh. Nakabadha na sa iyo si Kristo. Kaya pag pinakain ka, si Kristo na ang pinakain. Pag pinainom ka, si Kristo na ang pinainom. Pag pinatuloy ka, si Kristo na ang pinatuloy. Pag ikaw ay pinaramtan, si Kristo na ang pinaramtan. Kasi the presence of Christ and the person of Christ is in you. Kaya mapakahalaga. Paano natin maa-attain yun, mga kapatid? How will we attain that in our person will the person of Jesus Christ be formed and imprinted on our very person? That is to learn how to care for the less fortunate. Napakalaki ng hiwaga ng kabanalan na dala-dala ni Kristo eh. Yung tinuturo niya sa atin na magpahalaga doon sa mga walang anuman, magmahal sa hindi makakapagmahal, tapos tumanggap sa mahihina, ang pananampalataya, maawa sa mga may mga duda. Yung lahat ng kabutihang gawa na yun, yun ang hiwaga ng pagiging perfecto eh. That is how to be perfect. To learn to how to be compassionate to those people who are treated as liabilities of society. If we learn how to treat them and to cherish them as assets, to learn how to love those who will not love us, hindi ito itinuturo sa ibang iglesia, natitiyak ko. Gaya nung sabi ni kapatid na Amansek, nung nasa iglesia siya ni Manalo, nawala ang awa niya sa kapwa. Pag hindi nila kapatid sa iglesia, mangyari na mangyayari, sabi ni kapatid na Amansek. Pero nung marinig niya raw yung aral sa ating samahan, tumubo uli ang awa sa kanya. Pakinggan nga natin uli yun, na hindi ko makalimutan yung sinabi ng kapatid na yun eh. Ako po si kapatid na Joselito Amansek. Noong ako po ikaanib sa Iglesia ni Cristo, masasabi ko pong mahalap po ang pananampalataya ko na yun ay tunay.
Ang tanging pangarap ko nga lang sa buhay, umabot ako ng 10 taon sa Iglesia ni Cristo at papasok po akong VIP ni KRT. Yun pong VIP, mga kapatid, kagaya po ng close insecurity ng kapatid na Eli. Isa lang po ang pinapangarap ko noon. Kung mamamatay po ako, gusto ko po sumalo ng bala. Napapatay po sa akin pong kinikilalang anak na sugo. Sino? Minahal ko rin po ang pagiging Iglesia ni Cristo ko, mga kapatid. Hanggang sa napadako ako ng Saudi Arabia. Naging maningas ang aking damdamin, tumutulong ako sa mga kapatiran, hanggang sa aking pag-uwi. 10 taon po ako sa Iglesia ni Cristo. Kagaya po ng nababanggit nila, pag hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, talaga pong kung ano po mangyayari, mangyayari. Pero nung naisama po ako ng pinsang ko, kaarawan po ng kapatid na Eli nun, tatandaan ko. Nung nakita ko po ang kapatid na Eli, mga kapatid, muli pong tumubo sa puso ko yung awa. Matagal ko na akong hindi nararamdaman yan eh. Palagi akong galit sa kapwa ko. Pag hindi ka hanip sa amin, sige, miski saan tayo makarating. Nakita nyo? Kaya hindi sila mag-aaksaya ng panahon para ituro itong mahalagang aral na ito. Kasi sa kanila, sabi ni Brother Mansek, wipe your enemies. Wipe out your enemies, not love your enemies. Pero sa atin, mga kapatid, kung meron tayong ginugugol na oras para sa ganitong mga pagtuturo ng aral, kasi nararamdaman ko sa kalooban ko, yun ang presensya ng Diyos sa tao eh. Yun ang presensya ni Kristo. Yung matuto ng pagkaawa, pagmamahal sa hindi makapagmamahal, pagbibigay, pagpaparaya, yung matuto ka na mahalin yung hindi nagmamahal sa'yo at pahalagahan yung walang halaga, napakalaking virtue nun. And that is the secret of perfection. Yan ang gusto kong maituro at maitawid sa inyo, mga kapatid. Alam nyo kasi sa Diyos, pagdating nung araw, basahin mo nga yung 11:40 ng Hebreo, Sis Luz. Ito po. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Pakita mo yan, no? Alam mo ba kung sinong mga tao yan na gusto ng Diyos maging sakdal na kasama natin? Sino po ba yun? Basahin mo sa 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, na mga pipighati, tinatampalasan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang, at sa mga kabundukan, at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na, dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Nakita mo, pagmamahal ng Diyos dyan sa mga tao na yan, walang kwenta yan, ha? Bakit walang kwenta? Mahihirap yan, eh.
Hindi yan mga dignidad na tao, dignidad na malalaking tao. Kaya nga nilalagari, hinahampas, nagsitira sa mga yungib, nangaligaw sa mga yungib sa lupa. Parang mga daga na nagtatago dahil pinipighati, tinatampalasan, nagpaparuot pa rito, may balat ng tupat kambing ang suot. Hindi sabihin ng balat ng tupat kambing, napakaliliit ng suot na wala silang malaking pera para bumili ng magandang kasuotan. Pinagbababato, pinagtututokso, pinagpapatay sa tabak, ang mga taong pinipighati, tinatampalasan, mga tao walang kwenta sa lipunan. At yung mga walang kwentang tao na yan sa lipunan ng mga tao, sabi ni Pablo, napatutuhanan dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi ginawang sakdal ng Diyos Kasi hindi sila magiging sakdal ng bukod sa atin. Ibig sabihin, pagdating ng pagsasakdal, pagpapaging sakdal, yung pagkabuhay na mag-uli, na mabuting pagkabuhay na mag-uli sa huling araw, yung panahon na papalitan na yung ating katawan, ang maluwalhating katawan na aalisin na yung kadustaan natin, kasama nating sasakdalin yung mga tao na yan, kapatid na Lord. So, para sa Diyos, yung pinakawalang kwentang tao sa lipunan, mahalaga sa Kanya Kaya kung matuto rin tayong magpahalaga sa ganyang klase ng mga tao, para nakita natin o nalagay na sa atin yung virtue at yung mga katangian ni Kristo, nabadhana sa atin. Kaya alam mo, Sis Luz, dapat maglagay tayo ng taon-taon. Yung lahat ng kapatid na mga madududahin, yung mahina ang pananampalataya, yung mga kapatid na hindi nakakatulong, yung mga kapatid na lagi na lang pabigat, papakainin mo, alagaan mo, yun ang pagsasabitan natin ng medalya. Yun ang mga salutatorian saka mga valedictorian. Dahil sa kanila, magiging perfecto tayo, mga kapatid. Sana naunawaan nyo ang mensahe ng ating paksa. Magandang araw sa inyo lahat.